Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na muling naglalagay ng spotlight sa AFP Modernization Program, partikular sa Horizon 2 Landing Docks Acquisition Project ng Philippine Navy. Ito ay tungkol sa delay ng ating bagong landing platform docks o LPDs na ginagawa ngayon sa PT PAL Indonesia. Ayon sa mga latest satellite at construction images na lumabas, tila hindi pa nagsisimula ang full assembly ng mga barko kahit tapos na ang keel laying ceremony noong 2024. Bakit kaya delayed, at ano ang posibleng dahilan kung bakit nauuna pa ang ibang proyekto kaysa sa atin? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para malinaw, balik tayo sa basics. Noong Hunyo taong 2022, pumirma ng kontrata ang Department of National Defense at PT PAL Indonesia para sa dalawang bagong landing platform docks na dagdag sa Tarlac-class vessels ng ating Navy. Ang mga ito ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program, na nakatutok sa pagpapalakas ng maritime at amphibious capabilities ng Pilipinas. Ang LPD ay hindi lang pangdigma, malaki ang gamit nito para sa disaster response, humanitarian missions, at syempre, amphibious operations kung saan kailangan natin mag-deploy ng tropa, sasakyan, at supply. Sa plano, unang barko dapat ay ma-deliver around 2026, at ang pangalawa ay susunod dito. Ngayon, fast forward tayo. Base sa latest na litrato na naipost sa ASEAN Defense Studies Facebook page at iba pang defense watchers, makikita natin na hanggang blocks pa lang ang ginagawa ng PT PAL. Wala pang nakikitang full hull assembly kahit tapos na ang keel laying noong May 2024. Kung ikukumpara sa ibang proyekto ng PT PAL, obvious ang disparity. Ang mga frigate na ginagawa nila para sa Indonesian Navy ay malinaw na mas advanced na ang progreso. Samantalang ang para sa atin, nakastack pa rin bilang blocks at modules, parang nakahinto. So bakit nagkakaroon ng delay? Una, natural na mahirap sabay-sabayin ang napakaraming proyekto. Ang PT PAL ngayon ay loaded, may dalawang Arrowhead 140 frigates para sa Indonesia, may ginagawa ring submarine maintenance, plus iba pang local shipbuilding projects. Pangalawa, may posibleng issue sa prioritization. Dahil domestic project ang frigates, mas mataas ang political pressure sa kanila na unahin ito. Ang national prestige ng Indonesia ay nakataya kung ma-delay ang frigates, kaya lahat ng manpower at resources ay pwedeng nakatuon muna doon. Pangatlo, posible ring may supply chain bottlenecks. Maaaring hindi agad available ang mga critical components tulad ng propulsion systems, electronics, at iba pang imported na gamit. Pero kung titignan ng aktwal na construction photos, mukhang manpower allocation talaga ang problema. Kung babalikan natin ang nakikita sa satellite images, dalawa ang malinaw. Una, may visible na tuloy-tuloy na progreso sa frigates ng Indonesia. Pangalawa, stagnant o mabagal ang progreso sa Philippine LPDs. Ito ay nagpapakita na malamang ay na-shift ang manpower at resources ng PT PAL para matapos muna ang domestic frigates. Kung baga, saka na muna ang export customer. Ito ang malaking tanong, kung may kontrata na at may milestones na dapat sundin, bakit hindi tinutupad on time? Mayroon bang penalty clauses? At kung meron, ipinatutupad ba ito ng ating pamahalaan laban sa PT PAL? Ano ang epekto nito sa atin? Bukod sa immediate impact ng delay, may mas malalim pang implikasyon nito sa ating long-term strategy. Tandaan natin na ang LPDs ay hindi lang basta barko, ito ang magiging backbone ng ating amphibious operations. Kung wala ang mga ito sa oras, maaapektuhan din ang training cycles ng ating Marines at Navy, dahil hindi sila makakapagsanay ng buo gamit ang bagong platforms. Ibig sabihin, hindi lang asset ang need delay, kundi pati skills at interoperability na dapat ay naipupundar na ngayon. Dagdag pa rito, masisira ang momentum ng AFP modernization. Kapag may isang malaking project na na-delay, nagiging domino effect ito sa iba pang plano dahil naka-chain ang budget allocation at logistics support.
Ang masakit, sa oras ng sakuna o natural disaster, mahihirapan ang Navy na agad makarespond sa malalayong probinsya dahil limitado ang sealift capacity. Mahalaga rin ito sa aspeto ng foreign relations. Ang reputasyon ng PT-PAL sa Philippine defense sector ay nakasalalay. Kung hindi nila kayang mag-deliver on time, baka mag-shift ang DND at Navy sa ibang suppliers tulad ng South Korea o Japan sa susunod na acquisition. At ito, strategic loss para sa Indonesia bilang defense partner ng Pilipinas. Unang-una, natatamaan ang modernization timeline ng AFP. Ang mga bagong LPDs sana ay nakaposisyon na bilang major assets by mid-decade, handa sa anumang senaryo, mula disaster relief hanggang territorial defense. Pangalawa, operational gap. Habang lumalaki ang pangangailangan natin sa West Philippine Sea at disaster response, mas matagal tayong nakaasa sa lumang assets. May Tarlac class na 2 na ngayon, pero kulang pa yun sa dami ng pangangailangan. Pangatlo, reputational risk. Kung makikita ng ibang bansa na nadidelay ang foreign suppliers sa pagbibigay ng kanilang kontrata, babagal ang tiwala at baka magdalawang isip ang gobyerno sa susunod na projects. Kung ikukumpara natin sa frigate project ng Indonesia, malinaw kung saan napupunta ang effort ng PT-PAL. 2020 pa contracted ang frigates, kaya mas nauna talaga. Pero, kung tutuusin, 2022 pa lang naman ang Philippine LPDs, kaya hindi ganoon kalayo ang agwat. Ang problema, kahit pareho silang nasa pipeline, mas agresibo at mas visible ang progreso sa frigates kaysa sa LPDs para sa atin. Kung iisipin, natural lang na unahin nila ang sariling Navy nila. Pero bilang foreign buyer na may binding contract, may obligasyon silang gawin ang LPDs on time. Ang lumalabas, parang pinapabayaan nila ang Philippine Navy vessels para bigyang daan muna ang frigates ng Indonesia. So ano ang pwedeng mangyari dito? Best case, makahabol ang PT-PAL, dagdagan nila ang manpower at tapusin ang assembly ng LPD sa susunod na taon para umabot pa rin sa 2026 delivery. Worst case, tuloy-tuloy ang delay at mamove ang delivery dates, posibleng 2027 o 2028 pa makarating ang unang barko. Contract dispute, kung seryoso ang DND, maaari nilang i-enforce ang penalties o mag-demand ng acceleration plan. Pero kung mahina ang monitoring, baka mapagtiisan na lang ang delay. Sa huli, ang delay ng Philippine Navy Landing Docks Project ay isang malinaw na paalala ng kahinaan ng ating procurement system at ng risk ng pag-asa sa foreign suppliers. Ang AFP Modernization Horizon 2 ay dapat maging tuloy-tuloy, pero kung walang pressure at monitoring mula sa ating gobyerno, madali tayong maiiwan. Ang tanong ngayon, ipagpapatuloy ba ng PT-PAL ang ganitong pacing, o kikilos ba ang Pilipinas para igiit ang ating karapatan sa kontrata? At higit sa lahat, paano maaapektuhan ito ang ating kakayahan na depensahan ang ating teritoryo at suportahan ang ating mga komunidad sa panahon ng sakuna? Yan ang dapat bantayan ng sambayanan, at yan ang susubaybayan natin sa mga susunod na buwan. Welcome back.